Parang lumakas ulit ang bata. Sa malayo sinusubaybayan ni Zhu Lingyun ang progreso ni Luo Xing at napapansin niyang lumalakas ito. Sa gitna ng tensyon, si Shu Lai, na may mahabang buhok, ay napamulagat at bumigkas ng isang tanong. Shu Lai, mystifying trick. Sa di kalayuan, si Luo Xing, na may lilang buhok, ay naglalabas ng nakakatakot na enerhiya, na parang hangin na handang pumatay. Ang paligid ay nagsimulang umikot, bumilis ng bumilis. Sa isang iglap, isang buhawi ang nabuo mula sa di mabilang na bilis ng paggalaw ni Shu Lai, habang ang buhawi ay sumasakop sa buong lugar, tinutulig sa ang kanyang pandama. Habang naguguluhan, tinangka ni Shu Lai na umatake, ngunit huli na. Isang kamay ang mabilis na lumapit at mahigpit na humawak sa kanyang balikat, si Luo Xing ay nasa tabi na niya, handang tapusin ang laban. Nagpupumiglas si Shu Lai, ngunit walang laban sa lakas ni Luo Xing. Isang iglap, siya ay itinaas at buong puwersang ibinagsak sa lupa. Ang lupa ay nabiyak sa tindi ng hampas, habang ang sigaw ni Shu Lai ay umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Shu Lai, Nagkalat ang alikabok at mga bato, at ang naririnig lamang ay ang malalim na hininga ng nagwaging si Luo Xing. Sa isang iglap, ang buong paligid ay nabalot ng isang nakakabinging pagsabog ng enerhiya. Si Shu Lai, na puno ng galit at determinasyon, ay pinalakas ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Nabiyak ang lupa at isang nakakatakot na anyo ng kapangyarihan ang lumitaw, nag-aapoy ng asul na kidlat sa kanyang katawan. Nakatingin si Shu Lai sa kanyang bagong anyo, ang Russian Thunder Holy Form. Ang kanyang katawan ay balot ng malalakas na alon ng kuryente, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding galit. Shu Lai. Interesante. Hindi ko inakala na ang isang baguhan sa Visceral Refining Realm ay mapipilit akong gamitin ang banal na forma ng dumadagendong na kidlat. Sumiklab ang galit ni Shu Lai. Walang pag-aalinlangan, siya ay sumugod kay Luo Xing, bitbit ang puot na kaya niyang pumatay. Luo Xing, dudurugin kita. Habang mabilis na sumugod si Shu Lai, nanatiling kalmado si Luo Xing, matatag ang paninindigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa, na parang alam na niya ang susunod na mangyayari. Sa gitna ng kanilang pagtatagpo, naglabas si Luo Xing ng isang kapangyarihang hindi pa nakikita. Mula sa kanyang noo, isang asul na sinag ng enerhiya ang bumulusok, diretso kay Shu Lai. Espiritong tinak, sa tindi ng laban, bumagsak sa lupa ang matipunong mandirigma, hawak ang kanyang tiyan sa matinding sakit. Pilit na gumugulong ang mandirigma sa sahig, sinusubukang makaiwas mula sa matinding atake ni Luo Xing. Isang malakas na sipa mula kay Luo Xing ang nagpatalsik sa kanya sa ere, waring tinatapos ang laban sa isang iglap. Nakatanaw si Luo Xing, puno ng kumpiyansa, ngunit alam niya ang peligro ng kapangyarihang ginamit ng kalaban. Ang Russian Thunder Holy Form, matindi nga, ngunit ang kapalit ng paggamit nito ay mas nakakatakot. Tahimik na nakahiga ang mandirigma, tila nawala ng malay mula sa labis na pagod at hirap ng laban. Ibalik mo sa akin ang aking espada. Hindi ba ito ay bahagi ng postahan? Natalo si Shu Lai, kaya ang Zuan Tier Upper Grade na sandata ay ngayon pag-aari na ni Kuya Luo. Isang lalaki na may mahabang buhok na nakatali ang humihiling na ibalik sa kanya ang kanyang espada. Si Mo Kan ay ipinaalala sa kanya ang postahan na nagsasaad na dahil natalo si Shu Lai, ang espada ay napunta na kay Luo Xing. Akin ang espadang yan. Pinautang ko lang kay Shu Lai. Wala akong pakialam kung nanalo kayo. Ang lalaking may nakatali ang buhok ay nagpipilit na siya ang tunay na may-ari ng espada, na kanyang pinautang lamang kay Shu Lai. Hindi niya tinatanggap ang pagkapanalo ni Luo Xing at ang pag-angkin nito sa espada. Nanalo ako mula kay Shu Lai. Kung gusto mong mabawi yan, kunin mo kay Shu Lai.
Matapang na pinaninindigan ni Luo Xing na napanalunan niya ang espada ng patas mula kay Shulai. Hinahamon niya ang lalaki na kung gusto niyang mabawi ang espada, ay dapat siya kay Shulai humingi nito. Pero ang espadang ito, mukhang nag-aalangan ang lalaking may nakatali ang buhok habang tinutukoy ang espada. Malinaw na may espesyal na kahalagahan ang espadang ito para sa kanya. Kung hindi ka kontento, pwede tayong maglaban sa arena. Handa si Luo Xing na ipaglaban ang kanyang pagkapanalo. Hinahamon niya ang lalaki na ipaglaban ang espada sa arena kung hindi siya kontento sa kinalabasan ng pastahan. Matigas at mayabang na boses. Emph. Tumalikod ang lalaki, malinaw na hindi na siya interesado sa usapan. Matapos ang pagtatalo, ang lalaking may nakatali ang buhok ay umismid, ipinapakita ang kanyang kawalang interes at pag-ayaw na makipagtalo pa. Tumalikod siya ng may kay-abangan, tanda ng kanyang galit. Pasiga, puno ng paghamak. A bunch of trash. Hinamak niya ang grupo bago siya lumayo. Habang lumalayo, hindi mapigilan ng lalaki na magbitiw ng mga mapanlait na salita. Tinawag na basura ang kanyang mga kalaban. Ang kanyang galit at paghamak ay patuloy na nagpapalalim ng tensyon sa paligid. Mataas ang boses puno ng awtoridad. Huminto ka. Naglabas si Luo Xing ng kanyang espada, tinutok ito sa direksyon ng lalaking may nakatali ang buhok. Biglang humakbang si Luo Xing pasulong, hawak ang kanyang espada. Sa isang mabilis na galaw, hamarang siya, ang kanyang tinig ay umalangaw, puno ng utos at paghahamon. Ikaw ba ang nag-utos kay Shulai na hamanin ako? Nakatingin si Luo Xing sa lalaki, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Alam niyang may nagmanipula sa mga pangyayari, at nais niyang malaman ang katotohanan. Ang kanyang tinig ay malamig, tulad ng isang mandirigmang handang humarap sa katotohanan. Mayabang at matapang na tono. Kahit pa ako nga, sino mang magtangkang sumalungat sa pamilya Zug ay mamamatay. Mataas ang tinig ng kalaban, puno ng kumpiyansa at pananakot. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta, ipinaabot ang kapangyarihan ng pamilya Zug. Hindi niya tinatanggap ang mga hamon sa kanilang awtoridad, at handa siyang lumaban para protektahan ito. Luo Xing. Nagtatanong, may bahagyang pagkamangha. Pamilya Zug, isa ka ba sa kanila? Sa gitna ng tensyon, tumingin si Luo Xing sa kanyang kalaban. Ang pangalan ng pamilya Zug ay nagdulot ng bahagyang pagtataka sa kanyang mukha, ipinapakita na kilala niya ang reputasyon ng pamilyang ito. Nakangiti, mapanukso. Ako, isa lang akong alipin ng ikatlong anak. Tumawa ang kalaban ng marahan na parang nang-aasar. Ipinakita niyang isa lamang siyang tauhan ng ikatlong anak ng pamilya Zug, ngunit hindi yun hadlang upang ipakita ang kanyang tapang. Nagiging seryoso ang tono ng narasayon. Ang totoong pangalan ng ikatlong anak ng pamilya Zug ay Zug Feng. Kilala siya bilang ikatlong baliw, isang taong may nakakatakot na reputasyon. Nagbigay liwanag ang narasayon, ipinakikilala ang kilalang pangalan ng isang miyembro ng pamilya Zug. Ang pangalan ni Zug Feng ay kilala sa kanilang mga kaaway, pati na rin ang kanyang takot na reputasyon. Nag-uusap ang mga mag-aaral, nakatingin sa malayo, may halong takot at respeto. Pamilya Zug. Ang mga bulong ng mga mag-aaral sa paligid ay nagpakita ng pagkilala at takot sa kilalang pamilya na kinabibilangan ng kalaban. Luo Xing. May halong galit at pang-uuyam. Alipin pala ng ikatlong anak ng Zug. Kahanga-hanga. Nang ahas kang magdulot ng alitan sa loob ng Drizzle Peak. Ang tapang mo. Hindi napigilan ni Luo Xing ang kanyang inis. Nag-apoy ang kanyang mga mata habang hinahamon ang kalaban. Tumindig siya, handang ipagtanggol ang kanyang lugar. Sa paglipas ng mga sandali, lumalalim ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Ang digmaan ng mga salita ay tila magiging isang matinding sagupaan.
Ang pangalan ng pamilya Zug ay nagpapalalim ng tensyon, ngunit hindi nagpapatalo si Luo Xing sa kanilang pamimilit. Sa labas ng isang bundok, may mga disipulo na nakatayo, seryoso ang usapan. Kahit gaano pa kagaling ang pamilya Zug, hindi nito kayang sirain ang aming pagkakaisa. Ang aming Grizzle Peak ay hindi nangangailangan ng isang dayuhan na tulad mo. Tumatango ang mga tao sa likod niya, sumasang-ayon sa kanyang sinabi. Ano ngayon kung may tapang ako? Ano ang magagawa mo sa akin para sa mga ginawa ko ngayon? Halatang hindi siya natatakot at puno ng yabang. Siya'y isang lingkod lamang mula sa pamilya Zug at hindi disipulo ng Qingyun sect. Siya ang dahilan ng awayan sa aming Grizzle Peak, kaya kailangan siyang turuan ng leksyon. Sigurado akong susuportahan kami ni Instructor Su. Ipinapakita ang kanilang plano na parusahan ang lingkod. Josian, mapapahamak ba ako kung may gawin ako sa kanya? Iniisip kong tama ba ang gagawin nila o magkakaproblema sila. Sa harap ng isang gusali, seryosong nakaharap ang dalawang karakter. Sige. Sa mukha ng takot na lalaki habang nagsasalita ng alanganin. Ako ang malapit na lingkod ng pangatlong anak ng Zug. Kung gagalawin mo ako, ang pangatlong anak ay. Biglang inabot at hinawakan ni Luo Xing ang leeg ng isang alipin ng pilyang Zug sa mas matindi at malupit na galaw. Habang nakatayo si Luo Xing sa harap niya, nakatutok ang espada sa leeg nito habang nagtanong. Ano nga ulit ang sinasabi mo tungkol sa pangatlo ninyong master? Sa mukha ng takot na lalaki, halatang nahihirapan siya sa kanyang sitwasyon. Awu! Tunog ng kanyang pagkagulat at takot. Ang isang kamay ni Char dalawang ay nakahawak sa lupa, tila kumukuha ng lakas ng loob. May clinch na tunog, tanda ng kanyang mahigpit na pagkapit sa isang bagay. Isang tao ang sumisigaw mula sa malayo, nagbibigay ng direktiba. Cao Lei, patayin mo si Luo Xing para sa akin, at matatandaan ka ng pangatlong anak ng Zug. Isang lalaki na may matikas na posture ang nagbabala habang seryosong naglalakad papunta sa eksena. Luo Xing, ang taong ito ay malapit sa pangatlong anak ng Zug. Kung papatayin mo siya, mahihirapan kang ipaliwanag ito sa Zug Third Son. Wala kang lakas para makipagbangayan sa pamilya Zug sa ngayon. Si Luo Xing ay tila napipigilan sa pagpatay, habang si Cao Lei ay nagbibigay ng huling babala. Luo Xing, umurong ka na. Huwag ka nang makisali habang may pagkakataon ka pa. Talaga ba? Umatras. Ayoko sa mga taong inaayos ang lahat sa salita. Gawin na natin ito sa arena. Sa gitna ng tensyonadong pagsasalubong, humakbang si Zhang Wuxian, ang tinig niya'y umaabot sa kaguluhan. Arena dito, arena dyan. Tigil na, masama ang karahasan. Dapat lumayo ang lahat. Ang mga tao ay nagbulungan, kinikilala ang mahigpit na awtoridad sa kanyang tinig. Isang tao ang lumabas mula sa anino. Zhang Wuxian, tagalabas na alagad ng Grizzle Peak Rango 7. Huwag kang makialam sa mga bagay namin. Manhid si Zhang Wuxian, ang mga mata ay bahagyang kumikindat habang siya'y sumasagot. Negosyo. Isa lang itong maliit na problema ang utosang ito. Sobra naman kung papatayin mo siya. Tumingin siya kay Luo, na may bahagyang hamon sa tinig. Paano ganito, kapatid Luo? Turuan mo lang siya ng leksyon. Huwag mo siyang patayin, pero huwag mo rin siyang patawarin. Ang hangin ay humigpit sa tensyon habang binibigkas ni Zhang Wuxian ang huling salita. Kapatid Luo, pwede mo nang turuan, ng leksyon ang utosang ito. Luo Xing, kapag pinatay mo ako, wawasakin ni Zug Third Son ang buong angkan mo at gagawin kang abo. Galit na sigaw ng kalaban habang nanginginig sa takot. Ngunit sa halip na sumagot, mariing sinampal ni Luo Xing ang kalaban sa mukha. Napakalakas ng hampas na iyon kaya't napasuka ng dugo ang kalaban, habang ang kanyang katawan ay bumagsak pabalik na parang nawala ng lakas.
Sa gitna ng lahat, matatag na nakatayo si Luo Xing, hindi man lang natinag, habang ang kalaban ay bumagsak sa lupa na may tunog na bam. Tumindig ang katahimikan, ngunit ang presensya ni Luo Xing ay tila bumalot sa paligid ng nagbabadyang panganib. Sa isang malawak na lugar, si Luo Xing ay nakatayo ng matatag, hawak ang kanyang espada, habang ang kalaban niya ay nakaluhod, halatang sugatan matapos ang matinding labanan. Basura, ano ang magagawa mo sa aki? Boom, boom, boom. Maraming ulit, bawat tama ng espada sa katawan ng alipin ng Zug. Matapos ang sunod-sunod na mga atake, biglang bumagsak ang kalaban, duguan at nawalan ng lakas. Si Luo Xing ay nanatiling nakatayo, matatag at walang tinag. Magaling ang pagkakagawa mo, kapatid na Luo. Isang grupo ng mga kalalakihan ang nagbubunyi sa di kalayuan. Halata ang kanilang kasiyahan sa naganap. Ang hanggal na ito ay nararapat lamang para sa panggugulo sa aming Drizzle Peak. Parang gusto niyang mamatay. Sumasang-ayon ang iba pang mga tauhan habang umiikot sa grupo ang kanilang mapanuyang mga ngiti. Tama, nararapat lang sa kanya. Isang tagpo ang naganap sa gitna ng kaguluhan kung saan ang tatlong lalaki ay nag-uusap. Sa gitna ng tensyon, si Xian Tian ang tumayo at nagbigay ng babala. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon habang sinasabi niya, "Ngayon, opisyal mo nang ininsulto ang pamilya Zug. Hindi ka ba natatakot?" Malinaw na nais niyang ipakita na ang pamilya Zug ay isang makapangyarihang angkan na hindi basta-basta iniinsulto. Sa kabilang banda, si Luo Xing, na tila walang pakialam sa mundo, ay tumugon ng walang bahid ng takot. "Marami na akong ininsulto. Ano pa ang silbi ng pag-iisip tungkol sa lahat ng walang kwentang iyon?" Sabi niya ito na parang wala lang sa kanya ang mga banta at galit ng iba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Xian Tian na nagbabala kanina ay biglang naging tuwang-tuwa sa narinig niya. "Magaling. Tama ang sinabi mo. Kailangan ng ganitong uri ng tapang para maging isang dakilang bayani." Humanga siya sa tapang ni Luo Xing at biglang nag-iba ang tono ng kanilang usapan. "Tara, mag-inuman tayo." Aniya, na tila ba ang kanilang tensyon ay nawala sa isang iglap. Tatlong lalaki ang nagsama-sama at handa na sanang gawin ang isang bagay na parang mahalaga. Marahil ay isang pagsubok o isang laban, ngunit sa dulo ng tagpo, makikita sila na naglalakad palayo ng masaya, nagtatawanan at nag-uusap. Ang lahat ng tensyon at alitan ay tila naglaho sa kanilang pagtawa at pagbibiroan. Ang eksenang ito ay nagpapakita na minsan, ang mga alitan ay maaaring masolusyonan sa masaya at magaan na paraan. Samantala, makikita ang si Zhu Lingyun na nakatayo sa isang mataas na estruktura, maaaring isang balkonahe o terasa ng isang tradisyonal na gusali. Nakasuot siya ng tradisyonal na kasuotan at nakatingin sa malayo, tila may malalim na iniisip. Isang malapitang anggulo ng kanyang mukha. May seryoso siyang ekspresyon, tila nagmumuni-muni at nag-iisip ng malalim. "Dapat ayos lang, may utang pa sa akin na pabor si Lady Qiu Shan mula sa pamilya Zug." Sa loob ng isang bulwagan ng Drizzle Peak, nagtipon ang ilang mga disipulo upang magbahagi ng kanilang mga saloobin at karanasan. Ang mainit na diskusyon ay umiikot sa paligid ng isang bagong disipulong nagngangalang Luo Xing, na mabilis na nakilala dahil sa kanyang husay sa arena. "Kapatid na Luo Xing, nakapasok ka sa Mirror Refining Realm sa arena. Sa paglipas ng panahon, tiyak na ikaw ang magiging bituin ng Drizzle Peak." Ang papuri ay bumalot sa paligid ni Luo Xing, subalit sa kabila ng mga papuri, siya'y nanatiling mapagkumbaba. "Naku, kalalabas ko lang sa Drizzle Peak. Wala pa akong kahit ano para maging kilala." Ngunit sa likod ng mga mapagpakumbabang salita ni Luo Xing, ang kanyang potensyal ay di matatawaran, isang kabataang nakatakdang sumikat sa kanilang samahan. "Talaga, narinig mo na ba ang mga bali-balita tungkol sa Yunu Peak?
Isang tanong ang bumalat ng intriga sa buong bulwagan, na nagpapahiwatig ng kakaibang reputasyon ng UNUPIC, lalo na sa mga disipulo nito. Rank 17, tanging mga babaeng disipulo. Ang kakaibang sistema ng UNUPIC ay nag-udyok ng higit pang kuryosidad sa isip ng mga disipulo, na tila naghahanap ng sagot sa mga kakaibang balita. Ang UNUPIC ay dating pangalawa sa ranggo ilang taon na ang nakalilipas, sinabi ng disipulong nakaupo sa gitna, may halong paghanga sa kanyang tinig. Napatingin ang isa pang disipulo kay Luo Xing, na parang may balak magbigay ng inspirasyon. Dahil sa isang disipulo lamang. Kung katulad kanya, kapatid na Luo, maaari mo ring dalhin ang ating pik sa kaluwalhatian. Sa kasamaang palad, ang disipulo na iyon, na malaanghel, ay lumabag sa ilang mga patakaran at ipinadala sa Purgatory Mountain. Malaanghel, sino siya? Tanong niya na may halong kuryosidad. Luo yan, na may parehong apelyido na Luo tulad ni Luo Xing, isang seryosong sagot ang binitiwan ni Xian Tian nasa harapan ni Luo Xing, na tila nagpapahiwatig ng isang kilalang pangalan. Sa bigat ng pangalan na binanggit, si Luo Xing ay tila binalot ng matinding emosyon. Bigla niyang binagsak ang tasa na hawak, dahilan upang ito'y mabasag at lumikha ng malakas na tunog. Bam! Ang katahimikan ay muling bumalik sa silid, ngunit ngayon ay may bigat na dala ng lumang mga alaala at mga sugat na hindi pa nagagamot. Sa loob ng bulwagan, ramdam ang tensyon habang nagtatanungan sina Luo Xing at Tian Xian. Kuya Luo Xing, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kuya Tian Xian, paano mo nailigtas ang isang tao mula sa bundok ng purgatorio? Tumahimik sandali si Tian Xian, tila iniisip ang kanyang sagot. Mababa mo ng isang taon ang hatol gamit ang 1,000 puntos. Pero si Luo yan ay hinatulan ng 1,000 taon. Kumunat ang noo ni Luo Xing, ang galit at takot para sa kapatid ay malinaw sa kanyang tinig. 1,000 taon. Gusto nilang mabulok siya hanggang sa kamatayan doon. Biglang bumagsak ang kamao ni Luo Xing sa mga kahoy na poste, ang malakas na tunog ng pagsalpok ay umalangaw sa buong silid. Boom! Tunog ng pagsalpok habang nagsasanay si Luo Xing sa loob ng training room, tila binubuhos ang lahat ng sama ng loob sa kada bitaw ng suntok. Makikita si Luo Xing na nanggigihil sa galit at nakahanda sa kanyang lakas, habang hinahampas niya ang bato gamit ang kanyang kamao. Ang lakas ng kanyang suntok ay nagpapabasag ng pader ng bato, at ang mga tipak nito ay lumilipad sa ere. Nagpatuloy si Luo Xing sa pagsasanay, gamit ang matinding puwersa ng kanyang kamao na bumabasag sa pader. Tumama ang kanyang kamao ng malakas na suntok, naririnig ang tunog na bam. Habang ang bato ay tuluyang nadurog. Hindi nagpapahinga si Luo Xing, mabilis siyang umatake ng sunod-sunod na suntok, na naging sanhi ng pagbagsak ng mas maraming tipak ng bato. Ang tunog na hong ay nagpapahiwatig ng puwersa ng kanyang mga atake. Sa mataas na bundok, sa kaitaasan ng mga ulap, matatagpuan ang isang palasyo na tila inukit mula sa bato. Tahimik itong nakatayo sa gilid ng bangin, ang daan patungo rito ay makipot at mapanganib. Kumatok si Luo Xing sa pinto ng palasyo. Sa labas ng silid, naroon si Luo Xing. Determinado ang kanyang ekspresyon habang kumakatok sa malaking pinto ng palasyo. May mahalaga siyang balak sabihin. Mula sa loob ng silid, maririnig ang boses ni Zhu Lingyun. Sa loob, si Zhu Lingyun, ang babaeng kilala sa kanyang katalinuhan at kagandahan, ay tahimik na naghihintay sa kanyang mesa. Nagulat si Zhu Lingyun sa biglaang pagdating ni Luo Xing. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagtataka. Ano nga ba ang dala ng binatang ito sa kanyang kalagitnaan ng abala? Si Luo Xing ay nakatayo sa harap ni Zhu Lingyun, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Nagsalita siya ng may determinasyon, Instructor Su, nandito ako upang kumuha ng mga misyon.
Si Zhu Lingyon ay tumugon ng may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha, hindi kailangang magmadali. Malapit nang makatanggap ng enhancement pills para sa kanilang cultivation ang mga outer disciples. Makikita sa mukha ni Luo Xing ang kanyang matinding determinasyon at pagnanais. Ang habol ko ay ang mga puntos, hindi ang mga pills. Sabi niya na may matalim na tingin, ipinapakita ang kanyang tunay na layunin. Sa loob ng isang silid na tahimik ngunit puno ng tensyon, isang batang mandirigma na nagngangalang Luo Xing ang nakatayo sa harap ng isang mataas na pinuno na si Zhu Lingyon. Hindi niya alintana ang kanyang pagmamadali sa pagnanais na makamit ang tagumpay. Kung gayon, pumili ka na. Sa isip ni Zhu Lingyon, napansin niyang masyadong sabik si Luo Xing para magtagumpay. Ang batang ito'y masyadong nagmamadali para makamit ang mga tagumpay. Buo ang loob ni Luo Xing habang inaabot ang isang listahan ng mga misyon, ngunit hindi siya kontento sa mga ordinaryong gawain. Mayroon bang misyon na mas mataas ang puntos? Ipinakita sa kanya ang isang libro na naglalaman ng mga detalye ng misyon. Dalawang opsyon ang kanyang tinitignan, mga simpleng gawain, ngunit sapat na para magsimula. Listahan ng misyon. Proteksyon ng bahay. Magbantay sa mansyon ng pamilyang Li, 3 araw, 3 puntos. Proteksyon ng padala. Protektahan ang Fuwei delivery habang sila'y nagdadala ng mga pakete, 7 araw, 7 puntos. Habang tahimik na nag-uusap sina Luo Xing at Zhu Lingyon, ang bawat salita ay nagdadala ng bigat ng desisyon. Mayroon, pero hindi ka pinapayagang kunin ang mga ito. Si Zhu Lingyon kalmado at matalino, ay nagpapaalala kay tungkol sa mga patakaran, habang nakaupo siya at tila nagmamasid lang sa sitwasyon. Sa kanyang isipan, si Luo Xing ay dumaraan sa isang seryosong desisyon. Isang misyon na hindi basta-basta ang nakaatang sa kanyang balikat. Shadow Beast Hunt. Kunin ang kumpletong balat ng Shadow Beast o hulihin ang isang kilalang pag-anti na matagal nang nakatakas. Ang misyon ay malinaw at puno ng panganib, mga bagay na kayang harapin ni Luo Xing. Kukunin ko ito. Sa kabila ng mga babala, si Luo Xing ay matatag sa kanyang desisyon, hindi alintana ang mga panganib na naghihintay sa kanya. Habang nakatayo sa harap ni Zhu Lingyon, malalim ang pagnanais ni Luo Xing na gawin ang kanyang misyon, ngunit agad siyang hinarang ng kanyang kausap. Hindi kita papayagan. Sa kanyang gulat at pagkadismaya, mabilis na tinanong ni Luo Xing si Zhu Lingyon. Bakit hindi? Sa kanyang seryosong tono, ipinaliwanag ni Zhu Lingyon ang panganib na kinakaharap ni Luo Xing. Papatayin ang mga blade insects. Mamamatay ka lang. Bagamat alam ni Luo Xing ang mga panganib, hindi siya natitinag sa kanyang desisyon. Naiintindihan ko, pero kukunin ko pa rin. Biglang sumiklab ang galit ni Zhu Lingyon, tumayo siya at walang alinlangan na ipinahayag ang kanyang pagtutol. Walang kwenta ang pagkaintindi mo. Hindi kita papayagan. Ang kanyang galit ay kasunod ng isang malakas na hampas ng libro sa mesa, nagpapakita ng kanyang determinasyon na pigilan si Luo Xing. Papayag kaya si Instructor Zhu Lingyon sa kagustuhan ni Luo Xing? Sa unang liwanag ng umaga, pumasok si Luo Xing sa silid ni Zhu Lingyon. Sa kabila ng kanyang paglapit, hindi nagpakita ng interes si Zhu Lingyon, tila ayaw makipag-usap. Sa mga sandaling iyon, unti-unting naramdaman ni Luo Xing ang pagkabigo. Pagsapit ng tanghali, ang tahimik na silid ay napuno ng tensyon. Patuloy na nakatayo si Luo Xing, hindi bumibitaw, umaasang makuha ang atensyon ni Zhu Lingyon. Ngunit kahit gaano katagal ang paghihintay, nanatiling walang imak si Zhu Lingyon, tanging mga mata lamang ang sagot kay Luo Xing. Dumating ang gabi, ngunit nanatili pa ring matatag si Luo Xing. Sa mga huling sandali ng araw, habang ang dilim ay bumabalot sa silid, abala pa rin si Zhu Lingyon sa pag-aayos ng mga gamit.
Ngunit sa bawat minutong lumilipas, patuloy pa ring umaasa si Luo Xing, umaasang may sasabihin kahit isang salita na magbibigay ng pag-asa. Si Zhu Lingyon, isang seryosong tao, ay tahimik ngunit matalim na nagbigay ng babala. Walang makakapigil sa'yo, kung ang hinahanap mo'y kamatayan. Inihagis ni Zhu Lingyon ang isang bagay kay Luo Xing, na nakatayo sa di kalayuan, naghihintay ng mahinahon. Sa isang mabilis at tiyak na galaw, nahuli ni Luo Xing ang inihagis ni Zhu Lingyon, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Sakto. Salamat, Instructor Su. Habang dahan-daang lumalakad palabas si Zhu Lingyon, nag-iwan siya ng maikli ngunit makahulugang payo. Zhu Lingyon, masyado kang nagmamadali para makamit ang tagumpay. Sa malawak at tahimik na Qingyun Stage, isang grupo ng mga tao ang nagtipon, nag-uusap tungkol sa isang batang lalaki na biglang lumitaw. Boses ng isang tao, may halong pagtataka. Saan nanggaling ang batang ito? Habang lumalapit ang mga tao, nagpatuloy ang mga patutsyada at hindi maikakailang paghuhusga. Isa pang boses, ng iinsulto. Simula kailan pa nakakasali sa mga misyon ang isang tulad niyang galing sa Mero Refining Realm? Ang kaguluhan ay tila nagbigay ng pagkayamot sa isa sa mga nakatatanda, na nagsimulang mawalan ng pasensya. Malalim, pag-alit na boses. Hayaan niyo na lang siyang mamatay. Nag-usap pa ang iba, tila ba hindi na kailangan pang gumawa ng anumang hakbang. Gusto ni Cao Lei na patayin namin siya, pero mukhang hindi na iyon magiging kailangan. Sa kabila ng lahat ng usap-usapan, nanatiling matatag si Luo Zeng, ang kanyang mga matay puno ng determinasyon at hindi nagpapakita ng takot. Sa isang mabilis na kilos, iniunat ni Luo Xing ang kanyang kamay, tila ang hangin mismo'y sumasabay sa kanyang galaw. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ang taglay ng kanyang kalaban, alam na ang laban ay malapit ng matapos. Ang bawat pagkilos niya ay puno ng determinasyon, na para bang bawat segundo'y may kalakip na mabigat na pasya. Kitang-kita sa kanyang mga mata, mahigpit na hinawakan ni Luo Xing ang leeg ng kalaban. Ramdam sa bawat pilantik ng kanyang mga daliri ang kawalan ng balak magbigay ng awa. Sa puntong ito, wala ng espasyo para sa alinlangan, siya na lamang at ang puot na bumabalot sa kanyang puso. Isang malakas na hampas, itinapon ni Luo Xing ang kanyang kalaban sa ere, waring bawat galaw niya'y bumuhos mula sa pinakailalim ng kanyang lakas at galit. Habang tumataas sa himpapawid ang kalaban, tumitindi ang kanyang presensya, at tila pati ang hangin ay naguguluhan sa bigat ng kanilang sagupaan. Sa init ng sagupaan, hinawakan ni Luo Xing ang leeg ng isang kalaban, mahigpit ang kanyang pagkakakapit, tila gusto niyang sakalin ang buhay mula rito. Mabigat ang tensyon sa hangin, ngunit may isang boses na pumihil sa karahasan. Ito ay kasalanan ni Qing Shan. Pakawalan mo siya. Pag-usapan natin ito. Qing Shan, humingi ka ng tawad sa kanya. Lumapit ang isang lalaking nakasuot ng puti at asul, kalmado ang mukha at walang bakas ng kaba. Umiti siya habang kinausap si Luo Xing sa magiliw na tono, sinusubukang palamigan ang sitwasyon. Kapatid na Luo Xing, 5 beses na kaming nanghuli ng mga blade insects. Karaniwan silang dumarating ng sabay-sabay, kaya mahirap silang labanan ng mag-isa. Sumama ka sa amin. Lumuwag ang pagkakahawak sa leeg ng lalaki at sa wakas ay pinakawalan siya. Umatras ito, nagpapasalamat ngunit nananatiling buo ang loob. Ipinahayag niya ang kanyang kagustuhang mag-isa kahit sa harap ng alok ng pagtutulungan. Salamat, pero mas sanay akong magtrabaho ng mag-isa. Pinalayang lalaki habang nakayuko ito, may bakas ng kahihiyan sa kanyang mukha. Nakapaligid sa kanya ang 2 tauhan na tumulong upang siya'y mapakawalan. Ang kanyang posture ay nagsasalaysay ng isang taong napilitang magpasalamat, ngunit ang kanyang pagmamataas ay nasira ng kinasangkutang sagupaan.
Sa ibabaw ng isang malaking bato, isang babaeng may lilang buhok ang nakaupo. Tahimik siyang nakatanaw, tila naghihintay ng isang bagay o may iniisip na malalim. Ang lawa ng lava ay kumikislap habang ang init nito ay umaabot hanggang sa kinaroroonan ng babae. Hindi siya natinag, tahimik at malungkot na nagmamasid mula sa distansya. Kuya, sa kabila ng malamig na ekspresyon, isang salita ang bumitiw sa kanyang mga labi. Isang tawag sa kanyang nakatatandang kapatid, puno ng pangungulila. Makikita ang isang malawak na tanawin ng isang lugar na tila puno ng mga estrukturang pang-arkitektura at nakapaloob sa mga bundok. May isang makapal na pader na tila humaharang sa daan papunta sa lugar na ito. Ang kalangitan ay maliwanag at may mga ulap sa malayo. Isang malapitang eksena kung saan si Luo Xing ay nakatingin sa malayo. Sinasabi niya, "So this is Purgatory Mountain." Sa likod niya, makikita ang madilim at mabagsik na bundok. May tila pulang lava na dumadaloy mula sa tuktok nito, na nagpapakita ng panganib sa lugar. Mayroong isang sasakyang karwahe na tila isang pavilion na gusali, patungo sa isang direksyon. Ang tunog na "lulo" ay nagpapahiwatig ng bilis ng pag-andar ng sasakyan. Isang karakter ang biglang napahawak sa kanyang leeg habang siya ay dumudugo. Siya ay gulat na gulat habang nagaganap ito, kasabay ng tunog na "kwang lang" na tila nagpapakita ng biglaan at mabilis na pag-atake sa kanya. Biglang isang higanteng halimaw na may maraming ngipin na parang kibo. Sinugod niya at kinakagat ang isang disipulo. Habang dumudugo ang sugat mula sa kagat, ang halimaw ay mabilis na inalis ang kanyang ulo, kasama ang tunog na "whoosh" na nagpapakita ng bilis ng kanyang pagkilos. Duguan ang bibig ng halimaw dahil sa kanyang kagat. Si Luo Xing ay nag-iipon ng kanyang lakas, handang sumagot sa atake ng halimaw. Tila hindi siya nawalan ng kumpiyansa sa kabila ng kanyang sitwasyon. Mabilis na sumugod at sinuntok ang halimaw sa kanyang dibdib. Ang malakas na suntok na ito ay nagpapakita ng kanyang determinasyon, ngunit parang may nadama siyang kakaiba na tila sobrang kunat ng balat ng halimaw. Makikita ang seryosong mukha ni Luo Xing. Kahit papuno ng tensyon ang laban, hindi siya nagpapakita ng takot, at handa siyang ipagpatuloy ang labanan. Sa gitna ng labanan, mabilis na umatake ang isa pang disipulo, isang malakas na paglabas ng talam ang tumama sa kaaway, isang malupit na blade insect. Taglay ang matalim na pag-iisip, mabilis na napansin ng isang disipulo ang kahinaan ng nilalang. Ang tiyan ng blade insect ay napakatibay. Ngunit ang kahinaan nito ay nasa ulo. Habang nagpatuloy ang labanan, unti-unti nang napipinsala ang lumilipad na karwahe. Hindi na ito kakayanin ng matinding atake ng mga insekto. Sinisira ng mga blade insects ang lumilipad na karwahe. Bumabagsak na ito. Sa isang iglap, tuluyan nang bumagsak ang karwahe sa lupa. Ang matinding pagbagsak ay nagdulot ng ingay at pagkabasag ng istruktura. Sa gitna ng labanan, isang lider ang hindi nawawala ng pag-asa. Kahit sa harap ng kamatayan, nananatili siyang matapang. Lahat, lumaban tayo. Maaari kayong manatili at mamatay, o lumaban para sa isang pagkakataong mabuhay. Ang labanan ay nagiging mas marahas. Ang mga sundalo ay bumabagsak isa-isa, ang mga katawan nila ay tinatamaan ng matatalim na mga sandata. Ang tunog ng labanan ay sumasalubong sa kanilang mga pandinig, ngunit walang nag-aalangan. Bam! 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 Sa harapan, isang mandirigma ang mabilis na tumatakbo, naglalakbay patungo sa isang halimaw na insekto na tila pinuno ng mga kalaban. Ang kanyang tapang ay malinaw, handang harapin ang panganib ng mismong espada. Isang sandali ng pagkakakilanlan. Ang mandirigma ay nagulat sa kanyang nakita, isang hindi pangkaraniwang kalaban. Nakilala niya ito sa gitna ng kaguluhan. Pinuno ng mga blade insect.
Sa gitna ng dilim, isang mainit at matalim na sandata ang tumatagos sa hangin. Ang apoy ay sumasayaw sa likod nito, tanda ng paparating na panganib. Whoosh! Habang dumarating ang sandata, ang mga sundalo at halimaw na insekto ay nagmamatsyag, naghahanda para sa isang marahas na salpukan. Ang katahimikan ay nababasag ng kanilang yapak, papalapit sa bawat isa. Mabilis ang galaw ng mga mandirigma, ang tunog ng kanilang mga yapak ay parang kumukulog sa lupa. Wala nang atrasan, ang labanan ay nasa kanilang harapan. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang isang lider. Si Lu Xiao, ang opisyal ng Qinglan team, ay nananawagan sa kanyang mga disipulo. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng tiwala. Ako si Lu Xiao, opisyal ng Qinglan team. Makinig kayo, mga disipulo ng Qingyun sect. Sumunod kayo sa akin kung gusto niyong mabuhay. Isang gabing tahimik sa Dragon Fort, isang malaking kuta na matatagpuan sa sentro ng imperyo. Magbalik kayo dito bukas kung nais niyong patayin ang mga blade insect kasama ang aming hukbong imperial. Maaari kayong umalis ngayon kung nais niyong kumilos mag-isa. Ang kanilang pinuno, na may mabigat na boses, ay nag-aalok ng isang pagpipilian sa mga bisita makipaglaban kasama ang hukbo o harapin ang panganib ng mag-isa. Nagdidiktat Xiao, dalhan mo kami ng inumin. Habang hinihintay ang sagot ng mga bisita, ang pinuno ay humiling ng mga inumin mula sa kanyang tauhan, naghahanda para sa mahaba pang gabi. Sa loob ng isang bulwagan ng Dragon Fort, nagsimula ang pagpapakilala ng mga mandirigma. Ako si Lu Xiao. Ano ang mga pangalan ninyo? Pagkatapos ng tanong ni Lu Xiao, ang mga mandirigma ay nagpakilala ng isa-isa. Luo Xing. Ang isang mandirigma na may lilang buhok ay sumagot ng may kumpiyansa, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Zhou Shuyong. Ang isa pang mandirigma na may mahigpit na ekspresyon ay nagbigay ng kanyang pangalan ng buong tapang. Yang Tai. Isang mahinahong boses ang sumunod, nagpapakita ng isang lalaking may mahabang buhok. Meng Changjun. Sa bawat pangalan, ang hangin sa bulwagan ay tila naging mas mabigat. Ang bawat mandirigma ay ipinakikita ang kanilang lakas at determinasyon. Isang maagang umaga, mga tunog ng pag-aaway sa paligid, dong dong dong. JG. Si Luo Zeng at si Meng Changjun ay naglalakad sa isang bulubunduking lugar. Lu Zeng na nakatayo sa tabi ng isang higanteng patay na hayop. Patay na ba ito? Isang lalaki lanang disipulo ang lumalapit na may daladalang espada upang tingnan kung buhay pa ito, habang nagulat na nakatingin kay Lu Zeng. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga sibilyan ay naglalakas loob na lumabas mula sa ligtas na pader ng Dragon Fort. Ang mga sibilyan na iyon ay pinapasugal ang kanilang buhay sa paglabas mula sa Dragon Fort. Hindi ba sila natatakot mamatay? Ang tensyon sa pagitan ng mga sekta ay lumalalim, bawat isa ay nagsisihan sa naganap na trahedya. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa inyo, Qingyun sect. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, may mga blade insects na nakakatakas, at ang mga sibilyan ay pumupunta upang subukang makuha ang kanilang yaman. Sa Qingyun sect, binibilang namin ang mga bangkay ng blade insects na may mga kristal sa kanilang dibdib. Pero nawawala ang mga kristal mula sa mga bangkay. Palaging may ilang nakakatakas sa aming paghahanap. Ang mga sibilyan na iyon ay pumupunta rito para maghanap ng swerte at makakuha ng ilang kristal. Ang mga kristal na ito ay maaaring ibenta sa mataas na halaga sa loob ng Dragon Fort. Sa gitna ng paghahanap, isang bagong panganib ang lumitaw mula sa dilim, isang leader ng mga blade insects. Ang bawat blade insect leader ay isang rango 4 na demon beast. Ang lakas nito ay halos kapareho ng isang half-step innate realm. Ang kulay ube nitong katawan ay puno ng lason. May mga tinik din ito sa buong katawan na nagpapahirap upang labanan. Sa parehong pagkakataon,
ang isang leader ay mas mahalaga kumpara sa mga normal na blade insects. Ang bawat blade insect leader ay maaaring ipalit ng isang puntos, katumbas ng pagpatay sa 20 normal na blade insects. Ang leader ng blade insects ay mas malakas at mas mapanganib kaysa sa mga pangkaraniwang insekto. Ang bawat galaw nito ay puno ng puwersa at panganib. Habang naghahanda para umatake, ang blade insect leader ay tila nakangiti, nagbabadyang ito ng panganib. Nagbanta ng kamatayan ang mga blade insects habang sinugod nila ang isang mandirigma. Ang kanilang mabilis at malupit na mga galaw ay nagpapakita ng walang awang intensyon. Sa isang napakabilis na pangyayari, isang grupo ng mga disipulo ang tumakbo upang iligtas ang kanilang kasama, si Luo Xing. Nataranta, kailangan nating iligtas siya, ngunit ang isa sa kanila, puno ng pag-aalala, ay napansin ang panganib na kinakaharap ni Luo Xing. Grabe, masyadong pabaya si kapatid na Luo Xing. Napaligiran siya ng mga pinuno ng Blade Sect. Sa kabila ng tensyon, may isang kalmadong boses na humadlang sa kanilang pagkilos. Teka, huwag kayong mataranta, hintayin natin at tingnan ang mangyayari. Sa di kalayuan, isang kamay ang humigpit, handang humawak ng sandata. Ang mga sandali ay tila bumagal, habang naghahanda si Luo Xing para sa isang malakas na pag-atake. Sa isang iglap, kumilos si Luo Xing nang walang pag-aalinlangan. Isang mabilis na galaw ng kanyang espada ang nagpatahimik sa kanyang mga kalaban, iniwan ang mga ito sa kanyang likuran, duguan at talunan. Matapos ang isang matinding labanan, matagumpay na nakatayo si Luo Xing, hawak ang kanyang sandata. Ang paligid ay tahimik na, tanda ng kanyang pagkapanalo. Sa kanyang paanan, isang lumilipad na kutsilyo, ang bumagsak mula sa kanyang kalaban. Sa malayo, ang kanyang mga kasama ay namangha sa kanyang husay at tapang, hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Ang galing! Ngunit hindi lahat ay natutuwa. Ang isa sa mga nanunood ay napuno ng pagtataka. Paano nga ba nalampasan ni Luo Xing ang napakadelikadong sitwasyon? Bakit hindi naaapektuhan si Luo Xing ng mga lasong tinik? Isang lalaki ang seryosong nagmamasid mula sa malayo. Hindi siya gaanong naguguluhan, ngunit may bakas ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Sa gitna ng labanan, si Luo Xing ay humarap sa kanyang mga kalaban na tila walang katapusan. Ngunit sa kanyang mga mata, isang malakas na determinasyon ang namumutawi. Luo Xing, habang inihahanda ang kanyang sandata, ay nagpapakawala ng isang mabilis na atake, sa likod ng puwersang hindi mapipigilan. Ang kanyang galaw ay napakabilis. Sa bawat paghinga, nararamdaman ang tensyon ng hangin na pumapalibot sa kanya. Sa isang iglap, isang paikot na alon ng enerhiya ang kanyang pinakawalan. Umiikot ang puwersa sa paligid niya, dumadagandong sa kalangitan. Sa isang iglap, ang kanyang buong puwersa ay nagpakawala ng isang malawak na atake, sapat upang wasakin ang sinumang hamarang. Ang mga kalaban ay isa-isang bumagsak, tinamaan ng malupit na enerhiya ni Luo Xing. Ang mga patak ng dugo ay sumabog sa hangin, at ang kanilang mga katawan ay humandusay sa lupa. Hindi makakawala ang kanyang mga kalaban. Isa-isang bumagsak, walang magawa sa harap ng kanyang kapangyarihan. Ang mga katawan ng mga kalaban ay bumagsak sa lupa, nagtipon-tipon na parang mga patak ng ulan sa isang bagyo. At sa huli, walang natira kundi ang mga bangkay ng kanyang mga kalaban. Matagumpay, ngunit walang anino ng kasiyahan sa kanyang mukha. Alam niyang mas matinding laban pa ang darating. Sa kalagitnaan ng laban, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Isang nakakakilabot na banta ang dumating, at ang takot ay unti-unting bumalot sa buong grupo. Isang mandirigma, na puno ng takot at kaba, ay sumigaw sa kanyang mga kasama. Nako! Lahat, umatras! Ramdam ng mandirigma ang puwersa ng paparating na kalaban. Alam niyang hindi ito isang pangkaraniwang laban.
Isa sa kanyang mga kasamahan ay lumingon, may katanungan sa kanyang mga mata. Bakit tayo Atreus? Ang iba ay naguguluhan. Hindi ba't kayang-kaya nilang harapin ang mga ito? Ang mandirigma ay nagsimulang magpaliwanag habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, ramdam ang takot na namumuo. Kaya natin ang mga normal na insekto, pero kung ito ay isang blade insect. Reyna, hindi lang ito isang ordinaryong kalaban, ang kanilang kinakaharap ay isang nilalang na higit pa sa kanilang inaasahan. Isang malaki at mabagsik na insekto ang lumitaw. Ang Blade Insect Queen, na may matatalim na galame at pakpak na nakakatakot, ay lumantad sa harap nila. Sa kanyang harapan, isang halimaw na puno ng puot at kapangyarihan. Ang Blade Insect Queen, ang kanilang tunay na bangungot. Ang mga mandirigma ay napilitang umatras habang humaharap sa isang hindi karaniwang kalaban, isang halimaw na hindi nila inaasahan. Sa bawat segundo, ang kanilang buhay ay nasa bingit ng kamatayan. Pumunta kayo sa gilid at iligtas ang mas maraming buhay hanggat maaari. Lahat, tumakbo. Sa kanyang pagkilala sa panganib, si Lu Xiao ang lider ng grupo ay nagbigay ng agarang utos. Alam niya na hindi nila kayang labanan ang halimaw ng harapan. Ang kanilang pangunahing layunin ngayon ay makaligtas. Habang sinusunod ng mga mandirigma ang utos ng kanilang lider, isang malupit na puwersa mula sa kalangitan ang bumulusok pababa. Ang mabilis na atake ng Blade Insect Queen ay nagdulot ng takot sa puso ng mga mandirigma. Sa gitna ng kaguluhan, si Luo Zeng ay tumalon mula sa lupa, sinusubukang umiwas sa napakalakas na atake. Gamit ang kanyang bilis, umaasa siyang makakatakas mula sa pagkawasak. Shit! Ngunit hindi lahat ay kasing swerte. Sa isang iglap, isang mandirigma ang nahuli ng biglaang kilos ng halimaw. Ang takot ay bumalot sa kanyang mukha, alam niyang walang oras para makaiwas. Isang malupit na hiwa ng nerhiya ang tumama, daiyan para maputol ang kanyang katawan sa gitna, sumisigaw sa sakit at pangamba. Ang bawat sigaw ay sumasalamin sa kanilang desperadong kalagayan. Sa harap ng isang hindi matitinag na kalaban, ang mga mandirigma ay nasa hangganan ng kanilang lakas. Sa bawat hakbang, ipinaglalaban nila hindi lamang ang kanilang misyon, kundi ang kanilang buhay. Sa gitna ng tensyon at panganib, isang matapang na mandirigma ang humarap sa reyna ng mga insekto. Kayo, tumakbo na, ako na ang bahala sa reyna. Samantalang ang kanyang mga kasamahan ay nagpatuloy sa pagtakbo, may kakaibang tunog na umalangaw mula sa likuran nila. Ano yon? Hindi nila namalayang ang hukbo ng mga insekto ay papalapit na, naglalabas ng nakakabinging ugong mula sa kanilang mga pakpak. Sa gitna ng kaguluhan, isang disipulo ang nagdesisyon na hindi na mag-aksaya ng oras. Tara na, Luo Zing. Ngunit si Luo Zing may sariling plano at misyon. Kapatid na Meng at kapatid na Zhao, mauna na kayo. Tutulungan ko si Lu Xiao. May babala na siyang natanggap. Alam niyang walang oras para magduda. Kapatid na Luo Zing, kung hindi ka aalis ngayon, hindi ka na makakaalis. Sa bawat hakbang, bitbit niya ang bigat ng desisyon, papunta sa ditiyak na tadhana. Bakbakan ito ng mga di pangkaraniwang halimaw at ng mga magigiting na mandirigma sa harap ng Blade Bug Queen, na unawaan na ni Lu Xiao na wala na siyang ibang paraan. Gayunpaman, bilang isang karaniwang sundalo ng imperyo, kahit na nasa bingit na siya ng kamatayan, hindi siya uupo at maghihintay na lamang ng kamatayan. Ang pakikipaglaban gamit ang natitira niyang lakas ay ang kanyang tunay na kalikasan, kaya't walang pag-aalinlangan sa mga mata ni Lu Xiao. Sa halip, puno ng walang hanggang tapang at lakas ang mga ito. Sumigaw siya habang bamuka ang kanyang mga kalamnan at sumugod siya sa malaking espada ng Blade Bug Queen. Ngayon na, sa sandaling ito, itinuon ni Luo Zing ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga paa at tumalon sa ere. Kasabay nito, gamit ang puwersa ng kanyang pagtalon,
Ang basag na balisong sa kanyang kamay ay lumipad sa ere at tumama papunta sa Blade Bug Queen. Napakalaki ng katawan ng Blade Bug Queen, at ang basag na balisong ay kasing haba lamang ng isang bisig. Kahit na tumama ito sa katawan nito, hindi ito makakapagdulot ng malaking pinsala. Ang target ni Luo Xing ay ang mga pangunang paa ng Blade Bug Queen. Ang tiyempo ni Luo Xing para sa atakeng ito ay napaka-eksakto. Nang ang espada ng Blade Bug Queen ay ilang metro na lamang ang layo kay Lu Xiao, tumama ang basag na balisong sa mga pangunang paa ng Blade Bug Queen na may tunog na pu. Napakatigas ng carapace ng Blade Bug Queen, ngunit madali pa ring naputol ito ng basag na balisong. Sa gitna ng isang matinding labanan, ang mandirigma ay sumugod ng walang takot, ngunit ang kalaban ay mas mabilis. Ngunit hindi basta-basta ang mga kalaban. Isang mabilis na pag-atake ang umabot sa kanya, at kinailangan niyang umiwas. Habang nagtatangka siyang lumayo sa panganib, naramdaman ni Luo Xing ang bigat ng bawat hakbang. Ang dismaya ay nagbigay ng isang sandaling pagkagambala. Sa gitna ng isang madilim at mapanganib na lugar, isang mabangis na halimaw ang nagpakita. Ang bawat galaw nito ay puno ng kapangyarihan at nag-aalab na galit. Ang halimaw, na may maraming mata sa katawan, mabilis na umatake gamit ang mga matatalim na galami nito. Ang tunog ng hangin ay nagngangalit habang hinahampas nito ang kalaban. Ngunit ang mandirigma, na bihasa sa kanyang mga galaw, ay mabilis na umiwas, naglaho na parang anino mula sa trajector ng atake. Sa kailaliman ng madilim at malawak na yungib, isang anino ang gumagalaw, tahimik ngunit may di pangkaraniwang presensya. Sa bawat hakbang ng mandirigmang may lilang buhok, dama ang tensyon sa hangin. Siya'y nasa teritoryo ng hindi kilala, subalit handa sa anumang panganib. Ngunit sa isang iglap, napatigil siya. Mga matay nagdilim, ngunit hindi dahil sa takot, may mas mabigat na puwersang nagbabanta mula sa ilalim. Isang malakas na tunog ang bumalot sa yungib, siya'y nawalan ng balanse at bumagsak. At ngayon nasa harap niya ang mainit na impyerno ng umaalimpuyong lava. Nag-pop up ito, parang hinihintay ang kanyang paglusong sa walang katapusang apoy. Habang tinutungo ni Luo Xing ang isang tila walang katapusang kalupaan ng kumukulong lava, ang init ay tila sumasabog sa bawat hakbang niya. Sa kanyang likod, isang mabagsik na panganib ang nagkukubli. Ngunit hindi lang kumukulong lava ang kakaharapin ni Luo Xing sa pagtalikod niya, biglang isang natutulog na fire scorpion ang bumulaga, ipaliwanag ang bawat panel dugtungan. Si Luo Xing ay napahawak sa kanyang bibig, gulat at nagulat sa biglaang pagbangon ng fire scorpion lion. Ang ekspresyon niya ay nagpapakita ng kaba at pagkaalerto sa sitwasyon. Makikita ang fire scorpion lion na nakahiga malapit sa lava, ngunit unti-unti nang gumagalaw, nagpakita ng senyales ng paggising. Si Luo Xing ay dahan-daang umaatras, naglalakad palayo, marahil ay sinusubukan niyang hindi maistorbo ang halimaw. Biglang umungol ng malakas ang fire scorpion lion, ipinapakita ang kanyang nakakatakot na lakas. Dito makikita na handa na itong kumilos, nagsimula na itong mag-stretch o ayunat ang kanyang katawan bilang paghahanda sa isang posibleng pag-atake. Si Luo Xing ay lalo pang kinakabahan, pawis ang tumutulo sa kanyang noo habang patuloy niyang sinusubaybayan ang bawat galaw ng halimaw. Makikita ang halimaw na mukhang bumabalik na sa kanyang posisyon ng pagpapahinga, bumalik na muli sa paghinga ng malalim. Ang tunog na, huho, ay nagpapahiwatig ng muling pagkapahinga nito, tila hindi pa tuluyang nagpasya na umatake. Sa bawat paggalaw ng fire scorpion lion, napagtanto ni Luo Xing ang panganib na nasa kanyang harapan. Sa madilim at mabatong kuweba, dumating ang Blade Bug Queen, galit na galit sa kanyang panghahabol kay Luo Xing. Makikita ang kanyang malademonyong hitsura na may maraming mata at matalim na mga kuko, handang umatake. Samantala, nagising ang fire scorpion lion sa hindi inaasahang ingay at galaw mula sa pakikipaghabulan. Ang higanteng hayop na ito ay umuungol ng malakas, naghahanda na ring lumaban. Sa kanyang kalituhan, si Luo Xing ay umatras ng mabilis,
iniiwasan ang papalapit na panganib. Ang mabilis na paggalaw ng leon ay nagdulot ng malakas na hampas ng kanyang paa sa lupa, na nagpadapa kay Luo Xing. Isang malakas na tunog ang narinig habang ang leon ay umaatake. Si Luo Xing, bagaman nahulog, ay patuloy na nagtatangkang makatakas sa sitwasyon, mabilis na bumangon sa kanyang mga paa. Ngunit sa kabila ng pag-aalala ni Luo Xing, ang Fire Scorpion Lion ay biglang natuon ng atensyon sa Bedbug Queen. Pumasok siya sa kanyang teritoryo, na labis na kinagalit ng alamat na halimaw. Ang mabagsik na leon ay nagpakawala ng isang malakas na roar, isang babala na hindi niya pahihintulutan ang sinumang maghimagsik sa kanyang nasasakupan. Ang leong may halong apoy sa katawan ay umungol muli, mas galit pa kaysa kanina, na nagpapaalala sa lahat ng presensya ng isang alamat na beast. Ang Bladebug Queen, bagaman malakas, ay natigilan sa harap ng ganitong uri ng kapangyarihan. Habang binubuo ng Fire Scorpion Lion ang kanyang lakas, tumalon ito ng mataas, direkta patungo sa Bladebug Queen. Si Luo Xing naman ay mabilis na umiwas, nadadala sa lakas ng pag-atake ng leon, tumatakbo palayo upang maiwasan ang kanyang sarili na maipit sa labanan. Nagawa ng leon na makalip ng mataas at mabilis, tumutok sa kalaban, habang ang Bladebug Queen ay bigla ring humakbang ng pabalik, naghahanda ng kanyang mga armas upang ipagtanggol ang sarili laban sa halimaw na sumalakay. Sa gitna ng magulong labanan, si Luo Xing ay napahamak at naitulak malapit sa gilid ng isang nagbabagang lava pit. Napasigaw siya ng test, habang pinipilit niyang magpakatatag at makahanap ng paraan upang makaiwas sa tiyak na kapahamakan. Habang nagpatuloy ang alitan, isang malakas na suntok mula sa Fire Scorpion Lion ang nagdulot ng malaking pagyanig, dahilan upang mabiyak ang lupa at hamampas ang mga piraso ng bato sa paligid ng labanan. Ang Bladebug Queen ay mabilis na umiwas at umatake pabalik, ngunit mabilis na sinalubong ng matatalim na pangil ng Fire Scorpion Lion, handang punatan ang kanyang kalaban. Walang sinuman sa kanila ang nagpapakita ng kahinaan, habang parehong mabagsik na naglalaban upang ipakita ang kanilang lakas. Habang nagbabanggaan ang dalawang maalamat na halimaw, umalangaw ang kanilang mga malalakas na roar. Sa buong kuweba, habang tila walang sinuman sa kanila ang nagpapakita ng pag-aatras. Ang labanan ay umabot sa sukdulan, at sa isang nakakapanindig balahibong eksena, tumilapon ang Bladebug Queen sa pamamagitan ng malakas na hampas ng Scorpion Lion. Sa isang iglap, sinunggaban ng mabangis na Scorpion Lion ang pagkakataon at inilusong ang kanyang matutulis na pangil sa katawan ng Bladebug Queen, nagpapalabas ng malademonyong whoosh, habang ang kanyang mga pangil ay sumapit sa laman. Pagkalipas ng kalahating oras ng walang humpay na banggaan, bumagsak sa lupa ang dalawang alamat na halimaw, ang matinding sugat na natamo ng bawat isa mula sa kanilang mababangis na hampas at kagat ay hindi na nila kayang tiisin. Ang Scorpion Lion ay duguan, habang ang Bladebug Queen ay sugatang-sugatan at nawalan ng malay. Sa huli, kapwa bumagsak ang dalawang halimaw, duguan at sugatan, sa isang brutal na pagtatapos. Wala sa kanila ang nakaligtas. Ang labanan ng dalawang alamat ay nagtapos sa isang malupit na pagpanaw ng parehong mandirigma. Ang lupa ay basang-basa ng dugo ng dalawang malademonyong nilalang, at sa isang iglap, ang lahat ay naging tahimik. Habang nahulog si Luo Xing sa kumukulong lava pit, imbes na masunog ang kanyang katawan, naramdaman niya ang kakaibang pagdaloy ng kapangyarihan sa kanyang kalamnan. Sa bawat paghinga niya, tila ang init ng lava ay hindi sumusunog, kundi nagbibigay ng enerhiyang hindi niya lubos maisip. Ang kanyang balat ay nagsimulang mabalot ng kumikislap na liwanag, parang apoy na bumabalot ngunit hindi nanununog. Dumadaloy sa kanyang mga ugat ang kakaibang lakas, hindi ito sakit, kundi isang malalim at misteryosong kapangyarihan na gumigising sa kanya. Unti-unti, ramdam niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Tila ang lava, na inaasahang sisira sa kanya, ay siyang naging susi sa kanyang panibagong anyo. Isang napakalakas na pagsabog ng kapangyarihan mula kay Luo Xing, sa gitna ng nagliliyab na enerhiya, siya'y lumulutang, na parang hinuhugot mula sa kalaliman ng lava. Ang apoy at enerhiyang umiikot sa kanya ay nagpapakita ng kanyang bagong lakas at antas ng kapangyarihan.
Sa ilalim ng panel, pinakita ang kanyang kamay na nakakuyom, sumasalamin sa matinding determinasyon at puwersa na ngayon ay nasa kanyang kontrol. Ang mga tunog ng "Kotsa" at "Boom" ay nagpapakita ng kanyang pagbangon mula sa isang malalim na hukay, sinisira ang mga batong nasa paligid ng lava pit. Siya'y hindi na ang dating Luo Xing, nagising na ang isang bagong anyo, puno ng kakaibang lakas na tila imposible. Isang napakalakas na pagsabog ng kapangyarihan mula kay Luo Xing, sa gitna ng nagliliyab na enerhiya, siya'y lumulutang, na parang hinuhugot mula sa kalaliman ng lava. Ang apoy at enerhiyang umiikot sa kanya ay nagpapakita ng kanyang bagong lakas at antas ng kapangyarihan. Pinakita ang kanyang kamay na nakakuyom, sumasalamin sa matinding determinasyon at puwersa na ngayon ay nasa kanyang kontrol. Ang mga tunog ng "Kotsa" at "Boom" ay nagpapakita ng kanyang pagbangon mula sa isang malalim na hukay, sinisira ang mga batong nasa paligid ng lava pit. Maingat na naghahanda si Luo Xing, sinisindihan ang apoy gamit ang flint. Si Luo Xing, hawak ang apoy, ay dahan-dahang lumalapit sa napakalaking bangkay ng isang halimaw na parang alakdan. Ang tekstong, dahan-dahang lumalapit, ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging maingat. Dahan-dahang lumapit si Luo Xing sa katawan ng halimaw, maingat na iniinspeksyon ang paligid. Matapos ang maingat na paglapit, kinuha ni Luo Xing ang isang kumikislap na lilang kristal mula sa katawan ng nilalang. Ang liwanag ng kristal ay nagpapakita ng kanyang halaga. Sa wakas, matagumpay niyang nakuha ang kristal mula sa katawan ng halimaw, kumikislap ito sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ng ilang sandali, naglakbay si Luo Xing patungo sa Dragon Fort, sa lugar ni Lu Xiao. Si Luo Xing ay dumating sa harap ng dalawang bantay sa labas ng isang gusali. Humaharap siya sa kanila at nagsabi, "Ako si Luo Xing, at hinahanap ko si Lu Xiao." Ipinapakita dito na mayroon siyang mahalagang pakay. Isa sa mga bantay ay agad siyang kinilala, sinasabing, "Kapatid na Luo Xing. Sa wakas bumalik ka, hindi narito ang aming kapitan." Makikita ang ekspresyon ng sorpresa at ginhawa ng bantay sa pagdating ni Luo Xing. Nang makita si Luo Xing, agad siyang kinilala ng mga bantay bilang isang mahalagang kaalyado. Isa pang bantay ang nagpatuloy na nagsabi, "Ang aming kapitan ay nagtungo upang tanungin ang tungkol sa pagbabago ng ruta, ngunit siya'y ipinakulong ng kanyang nakatataas dahil dito." Agad na nagtanong si Luo Xing ng "Ano?" na nagpapakita ng kanyang pagkabigla at pag-aalala sa sitwasyon. Isa pang bantay ang nagpatuloy na nagsabi, "Ang aming kapitan ay nagtungo upang tanungin ang tungkol sa pagbabago ng ruta, ngunit siya'y ipinakulong ng kanyang nakatataas dahil dito." Agad na nagtanong si Luo Xing ng "Ano?" na nagpapakita ng kanyang pagkabigla at pag-aalala sa sitwasyon. Nalaman ni Luo Xing na ang kapitan ay ipinakulong dahil sa pagtatanong tungkol sa pagbabago ng kanilang ruta, isang bagay na nagbigay sa kanya ng matinding pagkabahala. Ang isa sa mga bantay ay lumuhad at nagsumamo kay Luo Xing, sinasabing, "Kapatid na Luo Xing, pakiusap iligtas mo ang aming kapitan. Ang aming ruta ng marcha ay binago kahapon." Ipinapakita rito na ang sitwasyon ay kritikal at may matinding pangangailangan para sa tulong ni Luo Xing. Nakaluhod ang dalawang bantay sa harap ni Luo Xing habang sinasabi nila, "Narinig ko na paparusahan siya ng batas militar." Makikita dito ang bigat ng sitwasyon dahil sa kanilang pag-aalala sa kapitan. Makikita ang kamao ni Luo Xing na mahigpit na nakasara, ipinapakita ang kanyang determinasyon at galit. Hawak-hawak niya ang kanyang damdamin at tila handa siyang gumawa ng aksyon para solusyonan ang sitwasyon. Puno ng galit at determinasyon, naghanda si Luo Xing na kumilos laban sa mga maling nangyari. Si Luo Xing ay nagsalita ng may kumpiyansa at katatagan, sinasabing, "Huwag kayong mag-alala, kayong dalawa. Sisiguraduhin kong malalaman ang punot dulo ng lahat ng ito." Ipinapakita rito ang kanyang pagpapasya na ayusin ang problema at tulungan ang kapitan. Matapang na nangako si Luo Xing na gagawin ang lahat upang malaman ang katotohanan at tulungan ang kanilang kapitan.